Paano ba natin malalaman kung okay pa yung mga ganito natin, water temperature switch, tsaka yung ating thermo switch? Yan, dala yung thermo switch. Ito yung luma, ito yung bago. Tingnan natin kung anong pagkakaiba nila. Tsaka ito, kung paano natin malalaman kung okay pa. Dito muna tayo magsimula. Ito ay negative. Clip natin dun sa kanyang body. Ito naman positive. Test light po ito. Kung wala kayong tester, test light pwede na yan. Pag dinikit natin dun sa ground, may ilaw siya. Pag dito natin siya dinikit, kailangan wala siyang, pag malamig pa, katulad niya malamig pa, wala siyang resistance o wala siyang ilaw na ano, pag dinik natin, wala siyang ilaw. Kakaroon lang to ng resistance o magkakaroon lang to ng ilaw kung may initan natin to. Pag nainitan natin yan, dahan-dahan siyang iilaw. Ibig sabihin nun, doon dahan-dahan ding tataas yung ating temperature. Katulad nito, may ilaw naman siya, mahina lang kasi nasa sense niya yung init. May nasa sense siya na init, pero ayun napakahina. Pag nainitan siya, dahan-dahan siyang, kasi nahawakan ko na ito nung nahawakan na, kaya medyo uminit na. Ano, bukan natin initan. Yung ilaw na yun, yung nagsisilbi na nagsisilbi siya na yung sa gauge, yung kamay ng gauge sa dashboard. Pagka matingkad na yung ilaw niya, ibig sabihin yan, mainit na yan. Mainit na. Pagmasdan niyo yung ilaw niya. Masdan niyo yung ilaw niya habang iniinitan ko. Ayun o. Unti siyang lumiliwanag. Tapos pag nawala yung init, ayun o, medyo nawala yung init niya. Bumabalik siya sa sa pagkahina ng ilaw. Hanggang sa dahan-dahan na siyang lumina talaga. Lakas tayong tubig dito eh. Walan tayo ng tubig. Yan, tubig na. Ito yung test light natin. May ilaw pa siya. Ayan o, mahina ng ilaw. Ayan, ganyan dapat siya. Mahina ilaw. Tapos, pag nainitan ulit, palagay natin ito yung tubig natin, yung init ng lighter. Pag nainitan siya, ayan na naman siya, may ilaw na naman. Tapos palalamigin ulit natin. Ayan o, mahina yung ilaw niya. Ibig sabihin to, working pa naman. Ayan, work
working pa to. Ganun ang pag-testing. Ito naman, ito yung lumang thermo switch. Paano natin malalaman? Ganun din. Yung negative, lalagay din natin sa kanyang ground o sa kanyang body. Itong terminal, ito positive tong test light. Meron siyang ilaw. Ito guys, baka magkamalito kayo dito. Pag nilagay nyo yan, ito ang ground, ito yung magsisilbi nating positive. Kung mapapansin nyo, wala siyang ilaw. Baligtad siya. Ang okay nito, ang normal nito, pagka nilagay mo dyan, dapat siya ay may resistance na o may ilaw na agad. Parang ganito ang mangyayari sana. Kaya lang, ito, sira na siguro to. Dahil wala siyang resistance. Baligtad kasi to. Dapat ito, kung ito kanina, yung thermosensor, ito, mahina ang resistance niya. Pag malamig pa, mahina. Pagka uminit, yan o. Pagka uminit siya, yan, nagkakaroon ng resistance. O nagkakaroon ng malakas na ilaw. Ito namang isa, itong thermo switch, kailangan na ito ay may resistance na agad. May resistance na. Mawawala lang siya pag uminit na. Pag na-reach niya yung init na kailangan ng makina o ng switch na to, mamamatay siya. Ang magsi-switch naman sa kanya ay yung relay. Kailangan nyo ng relay. Kung na-rewire na yung inyong wiring ng auxiliary fan o ng radiator fan. Ito yung working, ito yung bago. Ito yung bagong thermo switch. Tingnan nyo yung pagkakaiba ha. Ayan o. Meron na agad siyang resistance. Mawawala lang yung resistance kapag uminit na. Painitan natin. Medyo matagal lang to, pero at least mawawala yan. Pag hindi siya nawala, ibig sabihin kahit mainit na yung inyong tubig, pag mainit na yung coolant o tubig at hindi siya namatay, ibig sabihin sira to, o yung inyong auxiliary fan, yung inyong radiator fan ay hindi siya gagana. Pinapatay-patay lang natin kasi mag-overheat yung ating, baka masunog yung ating lighter. Plastic lang kasi yung lighter. Malamig pa. Kaya hindi pa siya namamatay, malamig pa yung thermo switch.
guys, oh, nawala na yung kanyang ilaw. Ibig sabihin nawala na yung resistance niya. Ibig sabihin na-reach na yung init na require ng thermo switch para pag nawala yon, ibig sabihin mag-open na yung radiator fan. Pag nawala yung ilaw, pag nawala yung resistance, mag-open na yung radiator fan. Ngayon, pag lumamig ulit ito, pag napalamig ng radiator fan, magkakaroon ulit siya ng resistance. Yun ang magiging switch ng radiator fan. Ayan o, lagyan natin ng tubig. Yan lang natin na lumamig. Ayan o, magkaroon na ulit. Karoon na ulit. Initan ulit natin. Sa ating lighter natin ha. Sa una talaga matagal bago mag-switch siya kasi na malamig pa. Pero pag padalawang automatic na yan, patatlo, mabilis na yan. Ayun, wala na yung ano niya. Wala na yung ilaw niya. Tapos palalamigin natin. Pag lumamig yan, magkakailaw na ulit yan. Ayan, lumamig na yan. Ay, di ba? So, ganun lang mag-check na ito. Thermo switch. Ayan o. Lumamig na ulit. Nabuhay na. Ibig sabihin, mamamatay na yung kanyang radiator fan. Baligtad to guys ha. Pag nawala yung resistance siya, pag namatay ito, ibig sabihin magbubukas na yung fan pag namatay ito. Pag nabuhay yung ilaw, pag nabuhay itong ilaw, mamatay yung ating radiator fan. Sana nasundan nyo kahit magulo. Sige guys, ito wala na to. Ito ay wala siyang resistance kahit malamig pa. Ibig sabihin, pagka ganyan, tapos yung wiring nyo yung original pa, naka-set pa sa original, bukas na agad yung radiator fan nyo. Dapat meron agad siyang ilaw eh. Wala siyang ilaw. Okay, thank you.